Hello, magandang gabi sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta na naman kayo? Sisigurado ang ibabalita ko sa inyo ay ang ipanggagalaiti na naman ng mga maka-Duterte at mga oposisyon na kung saan walang ibang ginawa kundi ang imbis na suportahan ng presidente, suportahan ng ating mahal na Pangulo, ang ginawa po nila ay kinikriticize pa itong mga investigasyon, paglalabas ng mga warrant, at pagpapahuli sa mga sangkot sa mga nag-uamapaw na anomalya sa flood control. Kakalabas lamang po na balita mga kamunting tinig na kung saan yung arrest warrant po laban sa mga mambabatas opisyal sa nag-uumapaw na flood control, anomaly, corruption, ilalabas na po this coming December 15, 2025. At yun ay ayon kay Ombudsman Boying Rimulya. So itong si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, sinabi niya na yung pag-aaresto ay siguradong sigurado na sapagkat maglalabas sila ng warrant laban po sa mga mambabatas at iba pang mga opisyal ng gobyerno, mga kamunting tinig, na kung saan ay nasasangkot sa mga anomalya na may kinalaman po sa flood control projects. At ang arrest warrant na po yan mga kababayan ay ilalabas expected this coming December 15. Malapit na. Anong araw na ngayon? December 5. 10 araw na lang. Ilalabas na po ang warrant of arrest. At iisa-isahin po natin kung sino po ang tanggap nitong warrant of arrest na ito. So, doon po sa interview kay Christian Isguera, sa kanyang programa na ineri po last November 16, itong si Ombudsman Boying Rimulya ay sinabi niya po, na kung saan may mga former Department of Public Works and Highways Undersecretary, katulad po ni Roberto Bernardo, had already signed his affidavit na kung saan nag-testify po to, laban po sa mga anomalya. So among those expected na mga mambabatas, mga kamunting tinig na makaka-receive at maa-aresto talaga sa pamamagitan po ng warrant of arrest ay syempre itong mga senador. At nakapagtataka, imbis na matuwa ang mga Duterte Dayhan supporters, galit na galit pa sila. Dahil syempre, naunguna po sa listahan dito ay itong naging Senate President na walang iba ay kundi si Chis Escudero. So, kasama niya po dyan si Jinggoy Estrada na noon ay walang kadala-dala, nakasuhan pa po ng plunder. Pero take note ito grabe talaga to, masobra pa to sa Napoli scam. So, isa po sa mga expected din, maliban kay Chis Escudero, maliban kay Jinggoy Estrada, nanganganib din itong si former Senator Nancy Binay, na siya po ngayon ay mayor ng Makati. At itong walang kadalang-dala na si Budotsman, na si Bong Revilla. Grabe, So, ayan, kasama din po, dinagdag din po na itong si Senator Sani Angara na Department of Education, Secretary ngayon, at saka si Grace po, ang chairman ng Committee on Appropriations sa Senado noong 19th Congress, ay kabilang po sa mga iniimbestigahan or under investigation. Sabi po, mga kamunting tinig ng ating ombudsman, sinabi niya dito, noted that although many of the personality named are his friends, he remains bound by his mandate. Yun ito ang napakaganda. Inamin naman po ni Ombudsman Boying Rimulya na kahit na mga kaibigan niya po ang ilan sa mga senador, wala po siyang ibang gawin kundi yung kanyang trabaho at yung kanyang mandato.
So ang ating ombudsman, sinabi niya na ang warrant of arrest could be issued as early as December 15 or 16. Alam naman natin ang ating mahal na Pangulo patuloy po na nag-update dyan. At sa susunod na mga live natin at mga content natin, ipapaalam natin sa taong bayan ang stand po ng ating mahal na Pangulo. So expect tayo na maglabas ang warrant laban po sa mga personalidad na nabanggit po natin. Lalong-lalo na itong mga mambabatas na to, may mga incumbent, may mga present, at the same time, may mga former legislator. So, sinabi po niya dito na kinonfirma niya that special envoy, no, itong si Maynard Ngo, is included in the list, no? Kasama po sa mga listahan alongside several congressmen na kung saan ay ang kanilang mga kaso ay kasalukuyan pang pina-finalized. Sabi din po ng ating butihing ombudsman na walang iba kundi si dating Department of Justice Secretary na ang Office of the Ombudsman will file serious, pag sinabing serious, non-bailable charges. So what are those non-bailable charges? Ito ay naka-include dito yung malversation of public funds, yung against those found liable na kung saan for alleged corruption in the flood control projects. So sinabi din po ni Ombudsman Boying Rimulya na itong si Ako Bicol Party List, dating representative na si Saldico, at meron pang mga 20 House of Representative members ay naharap din po sa ganong klaseng mga kaso. And dinagdag pa dito at ibinunyag ni Rimulya that the investigation are ongoing, no, involving former House Speaker Martin Romualdez, at syempre kasama na po dyan yung naging dating Department of Public Works and Highway Secretary na senador ngayon na walang iba kundi si Senator Mark Villar. While evidence against Villar pertains to an alleged general kickbacks, ang ating ombudsman ay sinabi niya dito that he will require establishing patterns across DPWH projects. So tinitingnan po nila. So yan po mga kamunting tinig ang mga balita na atin pong mga nabalitaan na talagang nung lumabas ang balita na to, imbis na ma-appreciate ng mga Duterte Diehard supporters, ang ginawa nila, nagagalit pa sila. So ito ang expected na malalabasan ng warrant. Pag lumabas na yung warrant, abay, automatic arestado na. Ito nga mga diskaya, pinag-utos na ng ating mahal na Pangulo na hulihin na sila. So, talagang pinaparedy na yung ating mga otoridad. Again, may 3 po na under investigation. Kasama po dyan si Senator Mark Villar na dating Department of Public Works and Highway Secretary, panahon po ng Duterte administration. Andyan din po, no, kasama sa under investigation itong si Grace po, isang mambabatas, senadora noong 19 Congress. Siya po yung chairman ng Committee on Appropriation and Finance. And next one is itong pong si walang iba kundi si Sani Angara, yung kasalukuyan pong Department of Education Secretary. Yung expected na makakatanggap po ng warrant of arrest ay dahil sa maanumalyang flood control, number 1 po sa listahan dyan si Nancy Binay na mayor ng Makati. Siyempre andyan po si Chis Escudero, yung dating Senate President na nag-declare ng 18 million pero unafford to give more than 50 million na regalo sa kanyang asawa. Kasama din po sa kung saan ay maaaring arestuhin sa pamamagitan ng warrant of arrest, ito pong si Joel Villanueva. Andyan din po si former Senator Bong Revilla. Actually parang sumuko ata siya, no? Itong si
Jinggoy Estrada. Pareho po sila na nasangkot sa Napolis scheme noong mga nakaraan. So again, arrest warrant versus senators over flood control anomalies or miss out will be released this coming December 15 or 16. At ito po ay tagumpay ng sambayanang Pilipino na humihingi po ng hustisya sa garapal na pagnanakaw sa pondo ng taong bayan.